El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on your knees, you're the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakila at banal na Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, nagpapasalamat po kami ngayong hapon at dalangin po namin na pagpalain niyo po ang aming pagtitipon, pagpalain ang bawat isa, pagpalain ang mabuting balita, pagpalain mo ang aming puso na siyang tamnan ng iyong mga salita. Dalangin po namin na sa aming pakikinig, kami po ay tunay na mapagpala. Pagpalain mo ang iyong lingkod at gamitin mo ang instrumento mo upang ang pangalan mo ay patuloy na maitaas. Inaangkin po namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang manatili tayong nakatayo at meron akong babasahin sa inyo. Kung dala nyo yung Bible, mainam na inyo akong samahan, pero kung wala, ay wag nang umuwi para balikan. Baka hindi na kayo makabalik. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 6. 1 Timothy chapter 6 verse 6. Godliness with contentment is a great gain. Ulitin ko po. Godliness with contentment is a great gain. Verse 7. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich
fall into temptations and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many sorrows or griefs. Ulitin ko po yung verse 6. Godliness with contentment is a great gain. Great gain. Brothers and sisters, the word of the Lord. Salamat sa Diyos. Thanks Tayo be po'y to God. makakaupo. Tayo makakaupo. Pero kinakailangang gawin. Gawin. And one among the lessons na it sounds like mahirap pero kinakailangang mangyari ay yung pong mabuhay na may kakontentuhan. Amen. Patutunayan ko po muna sa inyo na ang pamumuhay na may kakontentuhan ay hindi madali. Then mamaya papasok po ako doon sa message. Kasi po ang daming taong may kinikita naman pero walang kakontentuhan. Naku. Yung iba po may mga savings naman pero walang kakontentuhan. Yung iba po nangarap lang na pumunta dito sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Inabot na ng 15 taon, andito pa rin, walang kakontentuhan. Okay? Una na dapat nating makita bago ko pasukin yung message yun. Kung papangitan ko po yung salitang gamitin ay, tayo po kasi ambisyoso at ambisyosa. Yun din naman yun, di ba? Pag pinaganda mo, marami kasi tayong ambisyon. Pero pag pinapangit mo, ambisyoso kasi ako, ambisyosa kasi ikaw. Tama po ba? One of the reason why it is hard for us to be content or to live with contentment is because we have so much ambitions. Napakarami nating ambisyon. Kaya nga nung nagpalista yung teacher natin ng mga ambisyon natin, halos hindi matapos-tapos tayo sa kalilista sa dami ng mga ambisyon. And you know what? When we talk about ambitions, kahit kung minsan yung ambisyon natin ay na-hit natin, hindi pa lahat ng nakahit ng kanilang ambisyon ay nakontento. I'll give you one example. Halimbawa, ikaw ay nangarap na, Lord, sana makapagtapos ako ng elementary. Wow, pinalad na makapagtapos ng high school. Sana, Lord, makapag-college ako. Wow, pinalad na nakapag-kolehiyo. Lord, sana makapagtrabaho ako. Napalad na nakapagtrabaho. Sana, Lord, mabili ko yung ganito. Nabili yung gustong bilhin. Sana, Lord, makapag-asawa ako. Nakapag-asawa. Sana, Lord, magkaanak ako. Nagkaanak. But I'll tell you, hindi lahat ng taong nakamit ang kanilang pangarap ay nakontento. Ulitin ko po, hindi lahat ng taong bagamat nakamit ang pangarap ay nakontento. Halimbawa, pangarap magkakotse, nagkakotse, magkabahay, nagkabahay, magkaasawa, nagkaasawa. Hindi lahat ng nagkamit ng pangarap ay nakontento. Eh kung yung mga taong nakamit ang pangarap ay halos hindi makontento, yung pa kayang nangarap lang hanggang pangarap, walang nakamit. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Just to let you know, hindi po madaling makontento ang tao. And yet, kailangan tayong mabuhay sa kakontentuhan or else hindi tayo magiging masaya. Mahirap po makontento. Sadyang mahirap makontento. At kung i-consider naman natin ang Bible, kung kilala nyo itong binasa ko, si Pablo po'y sumusulat kay Timoteo. Nung sulatan po niya si Timoteo po ay matagal na sa pananampalataya. Actually, nagmi-mission na si Timoteo. And yet, tinuturuan pa rin siya ni Lord. Matuto kang makontento, Timoteo. Yan ay malinaw na palatandaan naman na possible na may mga tao nang naglilingkod sa simbahan, matagal nang dumadalo ng gawain,
matagal nang nagsisimba, possible na hindi lahat yon ay kontento. Amen. Kung si Timoteo nga matagal nang naglilingkod kay Lord, si Pablo ang nagturo sa kanya, kailangan pa siya uturuan ulit para mabuhay sa kakontentuhan. Malinaw po na palatandaan na possible na hindi lahat ng nagsisimba at dumadalo sa prayer meeting, hindi lahat ng naglilingkod kay Lord ay may kakontentuhan. Amen. Alam nyo, isa ito sa dahilan kung bakit kamuntik na akong mawala sa El Shaddai Ministry. Siguro po magsasampung taon na ako sa El Shaddai at paglilingkod nung maisip ko kung ano kaya kung bumalik na lang ako sa hindi full-time ministry, yung mabuhay na lang akong maghanap ng trabaho, magnegosyo. Kasi ang hirap naman po kasi ng full-time ministry, mga kapatid. Nakikita nyo lang kami na ganitong masaya, pero kung imagine nyo yung ginagawa namin hindi po madali, ikaw kaya ang isang linggong walang kausap. Ewan ko lang, buti pa kayo, may nakakausap kayo lagi. Ha? At tuturuan mo sarili mo na mabuhay na anumang klaseng taong kaharap mo, sisikapin mong makausap mo, mapakisamahan mo. Hindi po madali. So, nung 10 years, siguro mga 10 years ago na rin, kasi 20 years na po ako sa ministry. Yung kalagitnaan po ng 20 years, naisip ko po. Kasi ino-offer ako ng biyanan ko na bakit hindi mo na lang ituloy yung negosyo mo? Hindi nyo na itatanong kahit ngayon, kahit paano po ay nagbabay and sell po ako ng mga sasakyan pag nakakatsyempo po ako sa Pilipinas. May ilang units pa po ako sa bahay at actually papunta na nga lang ako dito matapos akong ihatid sa airport, nakabenta pa ako ng isang unit sasakyan. Noong pong 10 years ago, inalok ako ng biyanang ko, sabi niya, gusto niya bigyan ko kayo ng puhunan para magnegosyo at sakyan niyo na lang itong negosyo namin. Kasi ang negosyo ng biyanang ko, namimili ng truck, ng mga heavy equipments galing ng Japan at tapos nire-remodel, binebenta sa mga customer. Ang hindi nila masyadong linya yung buying and selling ng mga kotse, yung maliliit. More on malalaki sila, mga truck, 4x4, yung mga heavy equipments, bulldozer, dump truck. Oh, sa kanya po, bebe. So, nag-offer sila sa akin. Liban po kayo. Parang gusto ko. Kasi ito unpredicted yung lagay ng buhay ng misyonero. Kasi ang tinuturo lang sa atin, mabuhay na kung anong nandyan. Pero yung hindi katulad ng ganitong panahon, makakapag-ipon ako, may bahay na ako. Hindi po ganun. Unpredicted po eh. Minsan nasa bundok ka, minsan nasa dagat ka, minsan naman ay nasa ibang bansa ka, nasa ibang lugar ka. Napakahirap pong i-predict yung kung ano ang kalalagayan, maliban doon sa paniniwalang hindi ka pababayaan ni Lord. Amen. Ako, noong mga panahon po na confused ako, nagkonsulta po ako sa isang kilala ko pong mas nakakatanda sa akin sa pananampalataya. At ang sabi ko sa kanya, baka meron akong problema sa sarili ko, hindi ko maintindihan kung will I still go on mission or a full-time ministry or magnegosyo na lang ako, mag-full-time na lang ako sa negosyo. At sinabihan ako, sabi niya, alam mo, sabi niya, ako ay mahilig mamaril ng ibon. Sabi niya, totoo naman, mahilig siya mamaril ng ibon. Sabi niya, kapag nakakita ako ng ibon at naipwesto ko na yung baril ko, halimbawa, na-sight na niya yung baril, sabi niya, kapag na-sight ko na yung baril, sabi niya, hindi na ako lumilingon. Titiyakin kong kapag na-sight na, ay kinakalabit ko na kaagad. Kung lilingon man ako, matapos ko nang tamaan yung target ko. Sabi niya, alam mo, ganyan ang paglilingkod. Kung wala kang target, sabi niya, at lingon ka ng lingon, baka pagkalabit mo, hindi mo natatamaan yung target mo. So sa madaling sabi, nakadagdag ng kunti sa akin na parang naisip ko, mukhang tama yun na. Pero alanganin pa rin. Nung pong matulog ako ng gabi, hindi ako makatulog halos.
alas 2 ng madaling araw, binuklat ko po ang Bible. At ito nga pong bahaging binasa ko ngayon, ang siyang eksaktong nabuklat ko. 1 Timothy chapter 6. At simula